Ang buhay, mga kaibon. Yan, mamaya pag-usapan natin yung video natin about sa paano nga pagkuha ng WFP. Yan, permit para sa ating mga ibon. Turuan ko kayo kung paano nga, step by step, kung paano nga pagkuha ng WFP sa DNR. Yan, mamaya pag-usapan natin yan. Welcome back mga kaibon. Yan, pag-usapan nga natin yung sinabi natin kaganina na paano nga tayo makakakuha ng WFP permit sa DNR at kung paano ito natin i-apply. Yan, base ito sa base ito sa itinuro sa akin ng aking kaibigan na i-share ko rin sa inyo kung paano nga ang pagkuha niya ng permit ng kanyang mga ibon sa DNR. Yan. Bali ang in-applyan niyang ibon, yung ibon niyang kakatail. Yan. Meron siyang biniling ibon na kakatail at palalagyan niya ng permit sa DNR. Kasi nga mainit nga sa mata ang mga kakatail, lalo mga medium birds. Yan, tuturo ko sa inyo kung paano nga yung mga step by step na itinuro rin sa akin ng aking kaibigan na nakakuha na ng permit sa DNR. Yan, siyempre number 1. Yan, doon muna tayo sa number 1 na tinuro sa akin. Bago ko nga natin na umpisahan yung usapan natin ito na patungkol nga sa pagkuha ng permit. Yan, kung bago nga kayo dito sa aking YouTube channel, ang MBA Loop and Aviary, please like, share, subscribe at don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga video na ating ina-upload na katulad nito. Yan. Pag-usapan na natin yung mga paraan or paano mag-apply ng WFP permit ng ating mga ibon yan sa DNR. Bali, yung kaibigan ko sa NCR, Quezon City, siya nag-apply ng permit. May mga may mga iba-ibang ahensya na pag-a-applyan. Yan, pag sa NCR, sabi diyan sa Quezon City. At iba rin sa may Luzon, Visayas, Mindanao. Yan, number 1. Kailangan natin daw bumili ng ibon na isang pares dun sa seller na merong wildlife permit to sell. Yan. Ayun yung number 1 na kailangan natin na maipasa dun sa DNR bago nga tayo makakuha ng permit sa kanila. Yan. Need natin makabili ng ibon na pares dun sa seller na merong wildlife permit to sell. Yan. Tapos number 2, i-issuean tayo ng official receipt. Yan, na naka-indicate yung WFP details ng kanyang serial number at ng nakalagay din dun kung ano nga yung ibon na nabili natin dun sa seller na merong permit na serial number na galing sa DNR. Yan, doon naman tayo sa pangatlo. Yan, kailangan din natin dalhin yung ibon. Yan, dadalhin natin daw yung ibon kasama ng OR, official receipt na galing doon sa seller sa DNR, tapos magpipill up tayo ng kaukulang form doon sa taga DNR Wildlife Resource. Yan, office. Yan, sa permitting section. Yan, kailangan natin na dadalhin natin yung ibon na nabili natin na kunwari, like nung sa kaibigan ko, dinala niya yung ibon na kakatail na pares dun sa DNR office sa may permitting section kasama yung original receipt na galing sa seller na mayroon silang number na DNR. Yan, tapos doon na tayo sa pang-apat. Yan, magbabayad na tayo ng kaukulang CWR permit fee. Yan, hindi nasabi sa akin kung magkano yung binayaran niya, pero maliit lang daw na na halaga.
na dun sa ano lang, permitting fee ng CWR. Yan, tapos doon naman tayo sa ano, sa panglima. Yun, natapos na nga natin mag-apply. At nakapag-fill up na tayo ng ano, ng form na naka-indicate na rin yung ibon na binili. At nakapagbayad na rin tayo ng permit fee. Ngayon, i-advise daw tayo ng taga DNR na hintayin daw yung tawag mula sa kanila at actual na ma-verify ang lokasyon ng ibon natin kung saan nga lugar na nakalagay or saan location tayo nang galing. Halimbawa, dito sa Muntinlupa. Yan, titingnan yung area. Via ano daw yan, hindi naman sila pupunta personal dito sa bahay natin. Kung sakali na mag-apply, i-video call. Yan, binidyo call daw siya. Tapos ngayon, pinakita yung kulungan na paglalagyan, yung location ng kanyang mga ibon. At yung ibon na kakatail. Doon naman tayo sa ano, sa pang-anim. Pang-anim na process. Yan. Matapos nga na daw na i-submit yung mga larawan ng lokasyon ng kuha ng ibon. Yun nga, kinuhaan din daw siya ng ano, ng mga picture na yun sa video call kung saan yung nakalagay, nakakulong yung ibon at dun sa kausap niyang taga DNR officer. Yan, yung nag-inspect na throughout video call. Yan, tapos in-advise din siya, yan pampito, in-advise siya daw ng ano, na antayin yung tawag mula sa DNR office. Yan, patungkol nga dun sa ano, sa aplikasyon na ano, na aplikasyon na aprobado at pag-release nga ng inyong wildlife certification document. Yan, antayin daw yung ano, yung tawag dun sa taga DNR kung aprobado nga yung in-apply nating permit at kung kailan ng pag-release ng mga dokumento ng wildlife certificate. Yan, ito naman tayo sa pang-8. Yan. Pagka naaprubahan na nga at naibigay na nga sa atin yung ano, yung mga document na ano, at marami na nga tayong ano, pwede na tayo daw mag-alaga ng at magparami ng kung ano nga yung pinirmitan natin at kung ano nga yung naaayon sa ano, sa in-apply natin dun sa DNR. Katulad ng kakatail nga, in-applyan niya. Pwede na siyang magparami ng kanyang alagang kakatail. Yan. I-apply niya yan. Bali additional na lang na ano, na pag-apply doon sa DNR pag yung may mga anak-anak na. Yan, additional na lang, itatawag na lang yun siguro. Para malagyan na ng permit na rin yung mga anak-anak. Yan. Tapos doon naman tayo sa pang-siyam. Yan, yung last na ano, last na pagkuha. Yan, pang-siyam na yun nga, kung saan nga yung lokasyon natin na taga sa NCR, DNR, doon tayo sa ano, sa East Avenue office daw. At pwede naman kayong ano, pwede na kayong magtungo doon kung sakaling meron na kayong nakuhang OR na merong serial number na galing sa DNR doon sa seller na pagbibilihan. Tapos pwede na tayo mag-apply ng ano, CWR. Yan yung bali siyam na itinuro sa akin ng kaibigan ko na kung paano nga niya kinuha or kumuha ng permit na gamit nga yung OR
official receipt dun sa seller na pinagbilian nila na merong hawak na ano na CWR. Yan. Serial number na nakakuha siya ng ano ng permit sa DNR ng wildlife. Yan, sana naintindihan niyo yung aking ano aking tinuro. Batay din sa tinuro sa akin ng aking kaibigan. Yan. Kung paano nga niya in-apply yung permit na galing sa DNR. Yan, kasi nga ngayon kailangan talaga ng mga permit ng mga ibon. Kahit nga mga parakits ay meron ding permit na dapat na applyin sa DNR. Yan, depende na lang po sa mga nag-aalaga kung gusto nga nilang magparami ng mga ibon, talagang palalagyan nila ng permit. Pero kung mga alaga lang naman na kung hobby nyo lang yung pag-aalaga o hindi kayo magbebenta, ay pwede naman siguro na hindi na kumuha ng permit. Pero pagka magbebenta na kayo at magpaparami ng mga alaga, ay kailangan talaga na kuhaan ng permit yan. Kasi nga baka nga pagka meron nga kayong ka-transaction na bibili tapos doon kayo sa labas matsyempuhan na taga DNR or mga nasa ahensya ng mga pulisya na makuha or hanapan tayo ng permit, ay meron tayong maipapakita sa kanila. Yan. Yan, pagka nais natin talaga magparami at magbenta. Pero kung hobby lang naman natin, pag-aalaga lang sa bahay or gusto lang natin mag-alaga or pantanggalan ng stress, yan, kahit na siguro hindi na tayo kumuha ng permit. Pero kung talagang magpaparami kayo at magbibenta, yan, kailangan na talaga natin kumuha ng permit sa DNR. Yan, yung sundin nyo na lang yung yung itinuro kong siyam na na step kung paano nga ang pagkuha ng ng DNR permit, CWR. Yan, basta ang number 1, kailangan natin bumili. Yan, doon tayo bibili sa merong permit na galing DNR, yung wildlife permit to sell. Yan, kasi bibigyan niya tayo ng official receipt na merong serial number ng kanyang permit na galing DNR. Yan. Yan, sana lang naintindihan yung aking mga sinabi, tinuro. Yan, hanggang dito na lang aking video na ginawa. At i-share ko lang rin naman yung sa inyo yung i-share sa akin ng aking kaibigan nung mga kumuha siya ng permit sa DNR. Yan. Ganito na mga kaibon at maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig sa aking itinuro sa inyong kaunting gabay sa pagkuha ng DNR permit wildlife. Yan. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Happy breeding mga kaibon.